Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, kung anong oras niyo man ito mapanood. At ito nga guys, kakatapos lang natin nagsaing, kaya ito, nagkakape muna ako. Kasi tapos na rin naman tayo nag-ayos doon sa ating tindahan, no? Inaayos natin, talagang busy tayo sa ating morning routine. Kaya naman, ito mayroon lang akong konting ibahagi sa inyo guys, no? Mayroon lang akong isi-share sa inyo, kaya for today's video guys, gusto ko lang ibahagi kung ano ba dapat gawin, no? Para mabilis lumago ang ating tindahan, no? Ito ay base lang sa aking experience dito. Gusto ko lang ibahagi kung paano palaguin ang mabilis ang ating tindahan. Kaya bago natin umpisahan yan guys, gusto ko lang magpasalamat sa mga lahat ng sumuporta sa akin. No? Maraming salamat guys. 2K subscriber na tayo. Yes. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman. Kung bago ka pa lang sa aking channel guys, please like, subscribe. Nag-upload tayo ng mga tips tungkol dito sa ating tindahan, no? Kung paano palaguin. Kaya kung nagustuhan mo itong content na ito, please subscribe guys. At ito na nga guys, umpisa natin na simpleng tips lang para mabilis lumago ang ating tindahan, no? May mga vlog na din ako about dito guys, no? Pero kasi nga may bago tayong mga subscriber, kaya ito, i-share ko ulit. At isi-share ko din sa inyo guys na talagang effective dito sa aking tindahan kung paano balik-balikan ng mga mamimili, ng mga customer. No? Unang-una guys, para sa akin na pinaka-the best talaga na gagawin ng isang store owner para balik-balikan tayo ng mga customer ay siyempre, wag kalimutan ang ngumiti na kailangan yung kahit sabihin natin na may pinagdadaanan tayo, smile lang tayo kasi hindi naman porket may problema tayo, yun na. Magalit na tayo sa buong mundo, di ba? Siyempre, ngiti pa rin tayo at hindi natin ipapahalata yun. Kailangan, pag may customer tayo, lapit ka agad at huwag tayong sisimangot kasi pag ganun, mawalan ka agad ng gana yung ating customer. Kahit sabihin natin na sa sulok yung tindahan mo. Kasi may nababasa ako na natatakot siya magtayo ng sari-sari store kasi daw nasa sulok yung kanyang tindahan. Parang naisip niya na baka walang bibili, natatakot siya, baka malugi lang. No? Ganito ang gawin nyo guys, no? Para sa ganun magkalakas ang loob nyo. No? Para sa akin lang ito, no? Kahit sabihin naman natin na sa looban ang tindahan mo o kaya nasa tabing kalsada, pag ganito naman ang gagawin mo sa inyong customer, talagang kahit sa anong sulok pa yung tindahan mo, talagang pupuntahan ka. Kaya ito guys, kaya ito talagang gagawin natin, no? Pag mayroon tayong tindahan, talagang maganda yung service yun natin sa ating customer, no? Pag may bibili sa atin, ngingiti lang tayo sa kanila, no? Yung hindi naman ngingiti, yung parang hindi pa sisimangot, talagang presentable din tayo sa ating mga customer. At syempre, kailangan kompleto yung ating mga paninda, lalo na't mga basic needs na kailangan nila, no? Yung kailangan nila sa tuwing umaga, kung ano ba yung mga hinahanap nila tuwing umaga, tanghali, gabi, no? Kaya dapat kompleto yung ating mga paninda, kung ano yung mga hanap nito, kahit sabihin natin ng bibili lang tayo, kung nag-uumpisa ka pa lang, bili ka ng tig-6 or tig-3, kasi siyempre, subukan mo pa yan, mag-observe ka ba kung anong lagi nilang hinahanap. Siyempre, ang ating target kasi dito, kung anong malapit sa atin, kung anong mas mabenta sa ating tindahan na laging hinahanap kung ano bang mga hinahanap na ating mga customer, yun talaga ang ating laging tututukan, no? Kasi
hindi naman porket na bibili ka agad tayo ng ganito, ganyan, hindi naman pala hinahanap, di ba? Siyempre, pag ganon, pag bago, lalo na bago pa lang yung ating tindahan, siyempre bibili muna tayo ng tig-tatlo, yung mga ganon muna, yung mga basic needs muna. Saka lang tayo magdagdag, no, pag mayroon na tayong binta, no, pag ano, pwedeng idagdag yung mga hinahanap ni customer. Ganon lang ginagawa ko nung una, guys, no. Kasi nag-umpisa lang din naman ako sa maliit na puhunan. Hanggang mahirap mag-budget, no? Kasi magkano lang yung benta ko noon kasi maliit lang naman yung puhunan ko. Kaya pag may benta ako, pag may hinahanap si Tomar, yun, nililista ko at binibili ko sa grocery, no? Ganun lang ang ginagawa ko dati kasi nung pagbago ka pa lang, wala ka pa naman mga ahente, no? Wala pang ganun, no? Kaya ikaw mismo ang pupunta dun sa grocery, kailangan talaga ng sipag at tiyaga, aga kagising para umaga pa lang ay pupunta ka na, mamili ka na ng hinahanap lagi ng mga customer mo, no? Talagang ganun ang ginagawa ko dati, guys, kasi halos lahat ako ang bumibili doon ng lahat ng mga hinahanap ng customer, kasi wala pa naman ako dating mga ahente, no? Talagang aga ako gising, mamimili, talagang kabilaan yung buhat ko kasi mamalingki pa. Talagang tiyagaan talaga, no? Kung gusto mo talaga lumago ang tindahan mo, kailangan bawal kang tamarin, no? Kasi kung tatamarin ka, kasi yan, napapagod ka na. Sabagay, natural lang naman mapagod tayo, no? Kasi tao lang tayo. Siyempre, pahinga din. Pahinga lang din tayo, tapos yan, trabaho ulit. Kasi, siyempre, ang target natin dito na gusto natin na lumago pang ating tindahan. At siyempre, iwasan nyo din yung magpautang, guys. Isa sa dahilan talaga kung bakit nalulugi ang tindahan din sa mga utang na yan, no? Kaya kung maaari lang na nasa atin naman yun, nasa inyo naman yun, no? Kung gusto niyo talaga magpautang, magbigay kayo ng limit, kaya niyong mawala ng halaga kasi di naman natin masasabi kung bayaran ka kaagad, kung magbabayad ba kaagad sa pagdating ng sahod, no? Kasi kung magpapautang ka ng malaki, talagang apektuhan ka kasi mahirapan ka kung anong ipamimili mo sa sunod na pamimili mo na wala kang ipamimili. Buti kung may lagi kang pang-abono, no? Kaya pag gano'n na gusto mo kaagad na lumago kaagad ang inyong tindahan, iwasan nyo na lang yung magpautang. Base sa aking experience nga dito, guys, na yun, nagpapautang tayo dahil malabot na ang puso natin, no? Ayun nga, ang problema nga ay dandaanan ka na lang, di ka napapansinin, no? Yung mga umuutang at yung iba naman ay hindi na nagpapakita sa iba na bumibili, kaya talagang marami na rin akong experience, guys, marami na rin hindi nagsibayad, no? Kaya parang natatakot na tayo na magpautang ulit sa mga ganong tao, no? Pero hindi naman lahat ng tao kasi mayroon namang magandang magbayad sa aking tindahan. Mayroon lang talagang iba na porket di sila sinisingil, di na sila nagbabayad. At syempre, kaya naman hindi sila sinisingil kasi nga may tiwala tayo sa kanila na baka balang araw baka sakali magbayad din sila, no? Kaya, yun, guys, kaya kung gusto mo talaga na lumago kagad ang tindahan mo, iwasan mo na lang magpautang sa mga taong mga kalimutin. Kung kulit talaga, pwede nyo naman bigyan ng konting halaga lang, no? Pautangin nyo lang ng konting halaga para sa ganun, hindi masisira ang mood natin na kakaisip kung kailan sila magbayad, no? Kaya yun talaga, guys, ang iwasan nyo, no? Para hindi malugi ang tindahan nyo kasi gusto natin na magbunga lahat ng pagsisikap natin kasi ang puhunan natin dito ay sipag at tiyaga ng sakripisyo, no? Talagang ganun ang binuhos natin para sa paglago ng ating tindahan. Kung mapupunta lang naman doon sa mga umuutang na hindi nagsibayad, kaya mabaliwala lang din kasi yung pagsisikap natin na ginagawa. Kung ganun lang din ang mga ginagawa nila, kung sa bagay, wala din naman magandang maidulot sa kanila yun, no? Talagang yan, mag-pray na lang talaga na magsibayad na yung may mga utang sa tindahan para may dagdag din natin ipamili yung mga kanilang binabayad, no? Kaya, yan. Pero yung iba namang customer ay nakaintindi. Kaya, yun, guys, no? Talagang ganun ang gagawin natin sa ating tindahan. Talaga, ingatan natin para sa paglago ng ating negosyo. At, syempre, guys, kailangan, kung gusto mo talaga na madagdagan pa yung kita ng inyong tindahan at siyempre magdagdag ka yung laging hinahanap din ni Tomar, no? Yung talagang binalik-balikan kung anong pwede mong idagdag, kung halimbawa kung ano yung hinahanap ng Tomar mo, pwede mo idagdag sa inyong tindahan kasi iba-iba naman kasi tayo ng kung anong hinahanap, no? Kasi tulad sa akin, malayo sa school, no? Maganda kasi pag malapit ka sa school, no? Kasi mabenta yung mga school supply. Gusto ko talaga yun. Nung una, guys, talagang gusto ko yun inegosyo. Mga school supplies. So, ang problema, malayo dito ang paaralan sa atin. Siyempre, kung anong malapit lang sa atin, kung anong hinahanap ng mga tao, yun lang ating itinda. Kung magtinda tayo ng school supply, tas malayo naman tayo sa paaralan, talaga hindi mabibili. Kaya yun, mas maganda kasi pag makahanap tayo malapit sa paaralan. Kasi yun talaga ang gusto ko yung mga school supplies na ititinda. Kaya ang tinda ko lang dito, guys, na dinagdag ko yung hinahanap ni customer ay ballpen, yun. Kasi malapit lang kasi kami dito sa
mga tracking, talagang kailangan nila yung ballpen, no? Kailangan nila yung naghanap sila. At yun lang mga dinagdag ko. Basta kung ano lang yung hinahanap ni Tomar, ganun lang, no? Kaya ako naman dito guys ay mabinta sa atin. Halimbawa guys, mayroon akong gustong mga chicheria, bumibili lang ako ng mga ilan, itatry ko lang, no? Pag talagang kung papatok siya, talagang, ayan, bibili na ako ng medyo dinadagdagan ko na, no? Siyempre, sayang din yung 2 piso, 3 piso na kikitain natin, o 'di ba? Pag inipon mo 'yan, dadami na. Kaya 'yun, guys. Basta diskartihan lang talaga kung ano yung hanap ni Tomar, idagdag natin sa ating tindahan at para babalik-balikan tayo ng ating mga customer at huwag kalimutang mamiti. At syempre, wag naman makipag-usap masyado, baka naman alam nyo na. Kaya 'yun, guys, 'yun lang ang aking ma-share sa inyo, no, kung anong ginagawa ko lang dito base lang sa aking experience, no. Ito ay biglaang vlog lang dahil para update na rin tayo kay Lolo Whitey, no. Kaya, yan guys, sana may natutunan kayo. Kaya hanggang dito na lang ang video ko guys. Basta, lagi nating tandaan na tamang presyo at laging kumpleto ang ating mga paninda para sa ganun, mabilis lumago ang ating maliit na tindahan. Kaya, syempre, huwag kalimutan ang mag-pray. Yun lang guys, no? Yun lang ma-share ko sa inyo base sa aking experience. Sana may natutunan kayo. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all!